Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Ngayon po ang ating pag-usapan ay itong pagsuko ni Kibuloy o pagkahuli dyan po sa Davao kahapon ng hapon. Kasama po yung 4 pang akusado na nabanggit dito po sa report ng PNP. Pero bago dyan ay panuorin po muna natin itong video. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Maraming salamat po. Ba ng sila sa loob ng Freedom of Jesus Christ sumuko doon mismo sumuko? Yes po. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. Ma'am, may masusunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan na sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po medyo mataas po yung BP, but other than that okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po at pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ang nangyayari po nito ay nagkaroon po ng kalituhan doon po sa side ng mga DDS kasi ayaw ng mga DDS na i-credit nila doon kay General Torre yung pong pagkahuli o pagsuko ni Kibuloy. Kasi nga si Kibuloy ay doon daw po sumuko sa grupo ng mga sundalo. Ayan po mga kababayan ang ating ipapaliwanag ngayon. Pero para sa akin, yung pong pagkahuli o pagsuko ay parehas lang po ang tunog niyan. Kasi alam po ninyo kung bakit. Kaya lamang nahuli si Kibuloy ay dahil naipit na po siya, wala na siyang choice. Maliban na makipagnegosasyon doon po sa PNP. Ayan po yung nangyari kahapon. Noong binigyan ng PNP ng ultimatum, itong si Kibuloy ay natakot ito. Nataranta na. Kasi nga, wala na siyang choice na makatago pa. At alam niya na tukoy na ng PNP ang kanyang kinaroroonan. Kasi mayroong isang portion pa doon sa kanyang KOJC compound na hindi pinapasok ang pulis doon. At alam
ng mga pulis nga doon siya nagtatago. Kaya nung binigyan siya ng 24 hours na ultimatum, nagkaroon siya ng takot at napilitan ngayon siyang nakipag-negotiate doon po sa mga pulis. Sa sundalo sumuko si Kibuloy. Ay, alam na ninyo mga kababayan, pagka sinabing sumuko si Kibuloy, una huli, parehas lang po ang tunog niyan. Ngayon, palibhasay sumuko siya sa sundalo, gustong ng mga DDS na sa sundalo talaga sumuko at hindi ibigay ang kredito doon kay General Torre. Parehas lang po yun. Kung sumuko ka doon sa sundalo, kung sa pulis, trabaho po ng gobyerno yun. Parehas po yun na nasa gobyerno. Ang pulis, sundalo, parehas po ang trabaho nun. Kaya kung sumuko siya sa sundalo, isa lang din po yun. Pero tandaan po natin, hindi po susuko si Kibuloy kung hindi po siya naipit doon po sa operation ng PNP. Operation po kasi ng PNP yun, hindi operation ng Armed Forces yun of the Philippines. Kahit saan siya, doon susuko, operation pa rin po na General Torre. Kredito pa rin po ni General Torre yun. Yan po mga kababayan na pinagkakalituhan ng marami ngayon kasi pinalabas nila na hindi ayaw nila na i-credit ni General Torre yung pong dakip o pagsuko ni Kibuloy. Ayan, mga kababayan. Ngayon, ito pong nangyayaring ito kasama po yung 4 pang akusado na nabanggit dito po sa report ng PNP. Ayan po, napakalinaw yung po sinasabi ni Police Colonel Jean Pajardo. Mayroong 4 na kasama pa na nahuli na nabanggit doon sa kanyang press conference. Kasama ni Kibuloy, bali 5 sila lahat. Ngayon po ay nasa kustodiya na po siya sa Krami. Happy na po sila doon. Kasi bakit, alam niyo kung bakit ko nasabing happy na sila doon. Wala na po silang problema na magtatago nailagay na po sila sa tamang kalalagyan. Kaya lamang si Kibuloy. Kasi nga, doon sa taliwa sa kanyang paniniwala na sinasabing hindi siya magpapahuli ng buhay, pero hindi niya na nagawa yun. At siyempre, naiisip niya ngayon kung ano yung magiging kahinatnan ng kanyang kaso. Iniisip niya, pupunta ba siya sa Amerika? Mga kababayan, o kaya siyempre sa 3 kaso niya dito na nakasampa dyan sa Pasig City Regional Trial Court, yung isang kaso dyan ay unbillable po yan. Ayan po yung qualified human trafficking at child sexual abuse. At yung 3 kasong yan ay yan ang pananagutan niya ngayon dito. O yan po yung nangyayari. Kaya dito sa kalagayan ni General Torre ngayon, talagang nagdiriwang ngayon sila General Torre. Nagsisigawan, naghihiyawan sa tuwa. Kasi nga, natutuwa sila na matagumpay yung kanilang operation dyan po sa compound ni Kibuloy. Alam niyo kung hindi lang si Kibuloy noon naipit, hindi siya naipit doon, hindi siya susuko. Kasi mauna nang sinasabi na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ngayon hindi niya nagawa yun. Kasi nga sa ginawa ni General Torre, hinukay ngayon yung kanyang
tawag niyan, bunker, kung bunker man yan, doon ay maraming bagay na tuklasan ang PNP laban po sa kanya. At yung isang portion doon na sinasabi ko kanina na hindi pinapasok ang PNP doon, alam na ng PNP na yun ay doon si Kibuloy nagtatago. Kaya nung pagbigay ng 24 oras na palugit sa kanya, natakot. Yung good boy, natakot siya. Nakipag-negotiate ngayon sa polis. Tatandaan po natin dyan po sa press conference ng PNP, malinaw po sinasabi na ang nakipag-negotiation ay PNP, hindi po AAP, mga kababayan. Yan ay palusot na lamang ng mga DDS yan para makapalusot sila. Hindi naman talaga susuko si Kibuloy doon kung hindi siya naipit eh. Kaya yan po yung katotohanan eh. Kaya ngayon, nakatakda siyang litisin, pupunta sila sa Pasig sa araw na ito. At siyempre, yung pong kanyang silda dyan po sa Krami, sinasabi na fair dapat ang ang treatment kay Kibuloy. Hindi pa natin alam kung naka-aircon ba yung kwarto niya. Hindi natin alam kung ano yung kalagayan nila. Pero ang sabi ng PNP ay pari-parihas. Walang mayaman at walang mahirap dahil po sa kulungan na yan. Kasama nung mga apat pa na kanyang mga kapanalig dyan po sa kanyang relihiyon, mga kababayan. Alam mo, itong VP Sara, itong Vice President natin, ikalawang pinakamataas na posisyon yan na tungkulin dito sa kanyang ginagampanan dito sa ating bansa. Pero taliwas po yung kanyang pahayag dyan sa katayuan ni Kibuloy. Halata talaga na kinampihan niya si Kibuloy. Una, nung dumalo siya dyan sa may pagpupulong ng anniversary ng QOGC, ang sabi niya, si Kibuloy ay nasa langit na raw. Mga kababayan, matagal na raw umalis dyan sa compound si Kibuloy at sumasalangit na raw. Isipin mo yan. Yan mga kababayan, karaniwan yan. Nakikita kayo sa social media yan, yung sinabi ni BP Sara. Ito namang si General Senator Bato, Bungo, at saka si Ruben Padilla, nagpunta doon sa compound. Akala nila siguro, masindak nila si General Torre, at kinabukasan, nagpatawag ng Senate investigation sa Senado. Mayroon ba silang napala doon? At napakaganda ang presentasyon ni General Torre tungkol doon sa operasyon ng PNP doon sa QOGC compound na ang pinapalabas doon sa mga taga DDS at QOGC ay harassment daw ang ginagawa ng mga pulis, na samantalang sila ang naghaharas ng mga pulis. Nagkaroon ng mga obstruction of justice ang ginagawa ng QOGC members dyan po sa operation ng pulis. Dapat nga kasuhan yan eh. Papanagutin yan. Pero isang bagay dyan na nag-warning si General Torre na hulihin o kasuhan. Iyon pong mga obstruction of justice dyan. Kasama na yung abogado na yan, na si Torion. Ayaw nila papasukin doon sa isang lugar na ang mga pulis kasi alam nila na nandoon o doon nila tinatago si Kibuloy. Pero ito ang tanong ko. Itong pagsuko ni Kibuloy, dala lamang ito ng takot ni Kibuloy
pagkaipit niya doon po sa police operation dyan po sa kanilang QGC compound. Ay ngayon, dahil nga dyan sa ginagawa ng PNP o ginagawa ni General Torre, sumuko si Kibuloy. Kasi kung wala ang operation ni General Torre, hindi po mapapasok. Paano? Kung naniniwala ang PNP sa sinasabi ni Inday Sara, BP Sara, at ng abogado na si Torion na wala na dyan si Kibuloy, matagal nang umalis. O di, aalis ngayon ang PNP dyan po sa compound na yan. Hindi mahuli si Kibuloy. At hindi rin susuko si Kibuloy. O di ba? Ganun lang kasimple yun. Kung ngayon, dahil nga dyan sa operation na yan, ang dahilan kung bakit sumuko si Kibuloy, kasi wala na siyang matatakbuhan. Ipit na si Kibuloy. Puntahan naman natin ngayon yung mga posibleng epekto ng kaso niya. Alam mo, trabaho ng judge yan. Pangasiwaan yung kanyang kaso. Pero yung kanyang kaso, qualified human trafficking, unbillable po yan. Tatandaan po natin na tiyak mabubulok dyan siya sa kaso na yan dahil hindi niya walang piyansa yan. Napakasalimot itong kalagayan ni Kibuloy. Kaya nakakalungkot. Ito sa side ni Kibuloy, itong nangyayari sa kanya na hindi niya akalain na sa kabila ng siya ay siya ang anak ng Diyos. Pero kabaliktaran yung pong nangyari sa kanya. Ay dati, nararating niya yung mga langit. Kasi anak siya ng Diyos eh. Langit pala sa kasamaan ang ginagawa niya. Mayroong mga kaso. Isa pa sa maging malaking problema ngayon ni Kibuloy, yung pong mga kaso niya sa Amerika. Ngayon na nasa kustodiya na siya ng gobyerno ng Pilipinas, marahil ang Amerika dyan ay mag-request ng i-extradite siya doon sa Amerika. Yan yung mga bagay na yan ang kinatatakutan ni Kibuloy. Yung pong nangyari kapon, naipit na siya eh. Hindi na siya makagalaw. Kaya napilitan siyang sumuko. Kasi pagka hindi siya suko, binigyan siya ng palugit na 24 hours, lulusubin ng PNP ang kanyang compound. Almantakin ninyo na ang PNP nung mag-umpisa sa operation dyan sa QGC compound, nag-umpisa lang sila 2,000 personnel o police, yung actual manpower na gumagawa dyan. Pero ang ginawa ni General Torre, kasi nakakita niya, napakalaki yung compound, 30 hectares yata yan. Dumagdag pa siya ng 6,000 na pulis at pinaligiran yung buong compound. Paano siya lulusot doon? Pagka nilusob ng PNP, yung pong lugar doon na hindi pinapapasukan sa PNP, talagang makikita siya doon. Kaya ang ginawa niya, sumuko na lang. Napilitan siyang sumuko dahil ipit na si Kibuloy. Pagpalagay din natin, sang-ayon sa inyong paniniwala na sa inyong sinasabi na si Kibuloy ay sumuko sa sundalo. Pero iisa lang po ang gobyerno. Yan ang napaka-saklap sa buhay ni Kibuloy ngayon. Lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay mayroon po yang katapusan. Katapusan ng panahon ng pagtatanim, panahon ng kasayahan, at panahon ng kapanganakan, at may panahon ng katapusan at kamatayan. Yan po yung buhay ng tao.
Kaya dito mga kababayan ay ang sinasabi ko, hindi ko po pinangunahan yung ating judge na may hawak dyan sa kaso ni Kibuloy. Pagka walang bail ang kaso, tiyak may paglalagyan siya, mabubulok siya sa kulungan. Kanya-kanyang panahon lang yan. Yan lang muna mga kababayan yung ating update sa ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless.